At yun ang ano mga kabayan ha, pag-usapan nga po natin. Ito pong pahayag ni Sir Topacio, Atty. Topacio, kaugnay nga po dito kay Kiko at kay Bam Aquino mga kabayan. Mukha pong masa cite in contempt po ha? Itong dalawang senador. Bakit po mga kabayan? Mantakin mo, meron na pong ruling. Nagsabi na po ang Korte Suprema na ano po, na yung impeachment case kay BP Inday Sara unconstitutional mga kabayan. Ibig sabihin, tuldok na po yun, matatapos na po yun doon, dapat. Wala na pong impeachment. Pero ano po, ito pong dalawang senador na to, naghihikayat po mga kabayan. Nanghihikayat na ano po, na ituloy po yung impeachment ni BP Inday Sara. Ibig sabihin po, nanghihikayat po sila ng kapwa po nila senador, mga kabayan, na gumawa ng mali, na gumawa ng isang bagay na labag po sa utos ng Korte Suprema. Kapag ganyan po mga kabayan, sino pa po ang susundin natin? Korte Suprema na po yan Di po ba? Yan na po yung pinakadulo Sino po bang mas mataas? May batas po ba si Kiko? Mas mataas po ba si Kiko, si Bam Aquino kaysa sa sa Supreme Court? Di ba mga kabayan? Utak naman, sir. Utak naman, sir Kiko. Sir Bam. Di ba? Ang hirap po kasi sa inyo. Pag pumapabor po sa inyo yung Korte Suprema, proud na proud kayo, tuwan-tuwa kayo. Sasabihin nyo, hindi, magaganda talaga, may batas talaga sa Pilipinas. Pero pag hindi po pumapabor sa inyo, ano po? Galit na galit kayo. Mga demonyo na yung nasa Korte Suprema. Mali na po yung desisyon nila. Yan po ang hirap sa inyo Hindi po kayo marunong tumanggap ng pagkatalo Gusto nyo lagi kayong panalo, sir. Yun po yung gusto ninyo. Pwede po ba yun? Lagi kayong panalo? Lagi kayong tama? Maswerte na nga kayo, nakabalik kayo ulit sa Senado Ayun po si Bam Aquino, dati sabi niya, hindi, ano na natin yung impeachment? Pag mga politiko lang yan ganito ganyan lang yan Pupunta ka sa INC, mambobola ka. Isa ka rin budol Di ba? Sabi ng INC, ng pamunuan ng INC, ano po, itigil na po yung impeachment. Gaya ng, kasi yan yung utos nung una ni Pangulong Bongbong Marcos Di ba? Itigil na yung impeachment. Ngayon, kasi ayaw sa INC, bawal po yung pagkabaha-bahagi, yung hindi nagkakasundo. Kaya nga dapat, sinundan po natin yung sinabi ni Pangulong Bongbong para magkakaayos na sana yun Ngayon, marami pong congressman na ayaw. Tapos ikaw, epal ka, sabi mo, hindi, wag na, wala na impeachment, para lang makuha yung boto ng INC. Ngayon, binoto ka, sir. Alam mo, sir, pinapakita mo, pinapakita mo lang, sir, na nambubudol ka. At wala na pong maniniwala sa'yo simula ngayon, sir. Tandaan mo yan. Huli mo na yan. Kala mo makakaulit ka pa? Hindi ka na makakaulit, sir. Last mo na yan. Kami na po nagsasabi sa'yo, sir. Last mo na po yan. Kailan po ang huli ng next na election? Anong year ngayon? 2025? Meron ka pang 6 years. Hanggang 2031 ka na lang, sir. Last mo na yan. Hindi ka na boboto ulit. Diretso na po kayo ulit sa Inidoro, sir. Tandaan niyo po yan. Narito po Narito po. Yung banat dyan ni Atty. Topacio kay Kiko at kay Bam. Sir, Atty. Topacio, pasok po. Ang nakalagay po doon ay immediately executory. So, ang dapat po dyan ay implement. There is nothing left to do but implement. Ngayon yung ginagawa po nitong dalawang senador, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, na
naghahain pa ng resolusyon na i-reconsider ng Korte Suprema yung kanyang pag-i-invalidate. Ito ay sub judice ito. At sapagkat ito is an attempt by a co-equal department to influence the court. Kung tutusin, technically speaking, they can be cited also in contempt for what they are doing. Dito naman po tayo sa mga iba pang mga pumupuna at hindi sumasang-ayon po, no? Parang ang sabi nga ni Senate President Chis Escudero, merong isang 1987 na constitution framer na nagsabi na hindi para sa Senado ang pag-determine kung ang ito ba ay constitutional o hindi constitutional, kundi ang Korte Suprema. Now ngayon po na nagdeklara na ang Korte Suprema po na unconstitutional yung proseso ng pagpapa-impeach dito kay Vice President Sara, hindi rin siya sumasang-ayon. Ano po ang nakikita niyo po dyan, Attorney? Yun nga po ang ikinatataka ko sa ibang tao. Alam niyo po, klarong-klaro naman na under Section 1 of Article 8 ng ating Konstitusyon, mayroon pong kapangyarihan ang Korte Suprema. In fact, hindi po ito optional. Nakalagay po doon, the Constitution uses the word, it is the duty, obligasyon po, katungkulan ng Korte Suprema na magdeklara kung meron nagki-question ng isang kilos o action of any department of government na ito ay tingnan kung ito ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Okay, ano pong ibig sabihin nito? Kapag may grave abuse po, walang jurisdiction ang isang body or tribunal or agency. Tubako tayo doon sa sinasabi nung iba. At tulad ni Rizzo Ontiveros at si Kiko Pangilinan, hindi bali na si Risa sana o si Bam Aquino. Baka hindi nila naunawaan yung nuances ng batas. Pero si Kiko Pangilinan, abogado naman po yan Yung sinasabing the Senate is the sole trier of an impeachment case, that is on the assumption na may jurisdiction ang impeachment court. Ngayon, once that jurisdiction is acquired, wala nang pwedeng makialam. Dito po, sinabi na ng Korte Suprema, hindi kayo nagkaroon ng jurisdiction in the first place. So what trial are you going to exercise? Ganun lang po kasimple yun. However, may sinasabi po sila, there are none so blind as those who refuse to see. Walang mas bulag pa doon sa mga taong ayaw makakita. Ayaw nilang makita yon o may nagpapayo sa kanilang legal luminary na di umano na mali naman ang sinasabi. Opo, and kaya nga merong mga biro na tuloy yung mga ibang mga netizen at itong mga critic dito sa mga pangyayaring pagpuna nila sa Supreme Court na kailangan pa pala natin ng Supreme Court para mag-interpret dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema, Attorney. Opo, hindi na po maaari yun. Kaya nga Supreme Court from the judgment of the Supreme Court, ang mangyayari po ay parang si Representative Laila de Lima, no appeal. dito naman po sa nagsasabi na mas mataas pa yung konstitusyon kumpara dito sa Supreme Court, Attorney. Pero di po ba ang mag-i-interpret kung ito'y constitutional? Ang Supreme Court din, nakakabahala ito kung... tapos ito pa, Attorney, first time ba ito or bihira lang mangyari na unanimous ang nagiging desisyon ng mga justice? Bihira po. Talagang kasi yan ay 15 mga maestrado. Lahat po yan ay mga dalubhasa. Hindi po maiiwasan sa mga magagaling sa batas na magkaroon po ng kanya-kanyang opinyon. Ngunit, bibihira po yung nagkakaisa. Walang isang dissenting opinion dyan sa desisyon na yan na nagsasabing tama ang ginawa ng House dito. Yung sinasabi nilang appointee ni Duterte, kaya yan ay majority, ay kung
ang batayan lamang pala ay kung sinong nag-appoint. Eh di sana yung in-appoint ni Pangulong Marcos, kabakailan lang, eh tumanaw na ng utang na loob at sinabing ay, tama yung House. Pero pati siya, sumama siya sa majority at sinabing mali. Kaya sumasaludo po kami dyan kay Justice Raul Villanueva na pinakita niya ang kanyang independence. At talagang ang sinusunod nitong si Justice Raul Villanueva is the... Opo, tsaka attorney, kung talagang kasi sinasabi nila na tuta daw ng mga Duterte ang Supreme Court, eh di po ba humiling din sa Korte Suprema ang kampo mismo ni President Rodrigo Duterte ng TRO nung dinakip siya, tinuli at walang nailabas yung Korte Suprema? Marami pong ginawa po mga petisyon na hindi naman po binigyan ng aksyon. Yan nga po, yung isa, yung TRO. Actually, hindi na po dapat dinidignify yung sinasabi ni Mr. Gadon, datuta ni Duterte. Marami naman pong pagkakataon, demonstrable, na ang mga mahistrado po dyan ay bumoto in accordance with what they believe to be right, in accordance with their legal learning. Napakarami po. Ako po, never akong nagduda sa Korte Suprema natin. Maaring in-criticize ko ang ating Korte Suprema, ngunit lagi ko pong ginalang case in point. Yun pong Hubert Webb, matagal po namin pinaglaban yon na ma-declare guilty si Hubert Webb. Nanalo po kami sa Regional Trial Court, nanalo kami sa Court of Appeals. Ngunit anong nangyari dun sa Supreme Court? A divided court said that Hubert Webb was not guilty. So tinanong po ko, sabi sa akin, isang kasamahan natin sa Hanap Buhay, si Karen Davila, dun sa kanyang programang Head Start, sabi niya, last question, Attorney Topacio, what do you think? Is Hubert Webb guilty or innocent? Sabi ko, wala nang kabuluhan kung anong iniisip ko na siya ay guilty or not guilty. Ang importante, nagsalita na ang Korte Suprema. As an officer of the court, I have to obey. At since sinabi ng Korte Suprema not guilty si Hubert Webb, ay para sa akin, not guilty siya sapagkat yun ang sinabi ng Supreme Court. Kaya hanggang ngayon po, agamat nakulong po si Hubert Webb dahil sa aming mga actions noong DACC bilang mga abogado ni Lauro Visconde, ay magkaibigan po kami ni Miss Pinky Webb at wala po siyang puot sa akin sapagkat alam niyang hindi po ito personal. Opo, and itong decision po ng Korte Suprema, Attorney, dapat na itong i-implement? Final na ba ito na i-implement? Ang nakalagay po doon ay immediately executory. So, ang dapat po dyan ay implement. There is nothing left to do but implement. Ngayon yung ginagawa po nitong dalawang senador, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, na naghahain pa ng resolusyon na i-reconsider ng Korte Suprema yung kanyang pag-i-invalidate. Ito ay sub judice ito. At sapagkat ito is an attempt by a co-equal department to influence the court. Kung tutusin, technically speaking, they can be cited also in contempt for what they are doing. Opo, no? And magdidesisyon ang Senado pa ba ukol dito or hahayaan na lang? Or may formality na gagawin ang Senado ukol dito? Sinabi na po ni Senate President na hindi na kailangan mag-convene yung impeachment court. Sapagkat kung magbobotohan pa ang Senado, kung susundin o hindi, ibig sabihin kayang i-overrule ng Senado ang Supreme Court. Hindi po nararapat yun. Kaya tama po maganda po ang nagiging mga hakbangin ni Senate President Jesus Escudero tungkol sa bagay na ito. He is averting a constitutional crisis sa kanyang mga desisyon. At saludo po tayo kay Senate President Jesus Escudero. Nararapat po lamang na siya bilang Senate President adherence to judicial processes and the rule of law. Buti na lang hindi nanalo
si Senator Soto sapagkat siya yung taong gustong i-disregard ang utos ng Korte Suprema. Ay, anong klaseng liderato ang Senado kung ang isang presidente mo ay gustong baliwalain ang mga desisyon ng Korte Suprema? Eh, gulo po, hinahanap natin yan. Opo, and ang sabi naman ng Kamara, sila po ay aapila. Pwede pa ba ito since meron ng sinabi doon ang Korte Suprema na immediately na dapat na ipatupad agad? Wala naman pong makapagpipigil sa kanila na sila ay maghain ng motion for reconsideration, ngunit ay doon nagsihaw na they can overturn a unanimous decision. Unanimous, yun ang mabigat dyan eh. Opo, at alam naman natin... Supreme Court, there is no appeal except to God. Opo, alam naman natin, attorney, na budget season na rin ang upcoming, no? Talagang atat sila na gusto nilang maituloy ito. Eh, marami pang mga dapat din na imbestigahan, lalo na dyan sa Kamara, lalo na yung nabanggit ni Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, yung issue po doon sa flood control projects na bilyong-bilyong, daang-daang bilyong piso ang halaga po noon. Pero wala silang ginawang hakbang para maimbestigahan ito at ang presidente pang nagsabing may anomalya, meron siyang nakikitang mali doon sa flood control projects na ito na dihamak na mas malaki ang perang pinag-uusapan kumpara sa issue doon kay Vice President Sara Duterte. Oo, tama po. Kaya ako'y nananawagan din sa ating bagong hirang na Blue Ribbon Committee Chairman, si Senator Dan Marcoleta, na kung maaari, yaman din lamang na ang Pangulo na ang nagsabing may anomalya rito, eh baka naman po pwedeng i-prioritize na ito at ipatawag na itong mga kontratista. Nandoon na rin, very relevant na rin yan doon sa inihain ng panukalang batas ni Senator Chis Escudero na pinagbabawal ang mga kamag-anak ng mga congressman at senador na mangontrata sa gobyerno hanggang sa fourth civil degree. Ibig sabihin, tiyo, tiya, pinsan, buo, anak, ama, asawa ay hindi pwedeng mangontrata. Napakaganda po yan. Dapat po yan ang pinagtutuunan ng pansin. Hindi itong pagpamumulitika ng impeachment. Alright. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ang huling mensahe ko po sa kanila ay tayo po ay may saligang batas. At sa ilalim ng saligang batas ay ang magbibigay ng interpretasyon kung ano ang batas at kung may kalabisang ginawa ang mga ahensya ng gobyerno, including the two other branches, the legislature and the executive, ay ang Korte Suprema. Kung hindi po tayo susunod sa saligang batas, kung sasalangsangin po natin ang mga probisyon nito, ay hindi po maganda yan sapagkat mawawala po yung rule of law. We will all descend into chaos na kanya-kanya na lamang interpretasyon ng batas. Huwag po nating hayaang mangyari yan. Let us always respect the rule of law kahit hindi po yan sang-ayon sa ating paniniwala. Yan lang naman po ang susi sa isang maganda at mature na republika.